Mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito na muli po ay tayo ay nagkatipon-tipon para po mag-aral po ng salita po ng ating Panginoon. Patuloyan po nating buksan ang ating mga puso at isipan sa ating Diyos para patuloyan po siyang maging malaya po sa pagkilos po sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na niloob mo po na kami magising pa. Maraming salamat po sa panibagong oras, sa panibagong pagkakataon na pahiram mo po sa amin. Mingi po kami ng tawad kung may nakikita ka po sa aming karumihan. Patawad po aming Panginoon. Linisin mo po ang aming kaisipan, ang aming puso, ang lahat sa amin, Panginoon. At salamat po sa patuloy pagpapatawad mo po sa aming mga nagawang pagkukulang o pagkakasala po laban sa iyo. Maraming salamat po, aming Panginoon. Salamat din po sa maayos po na internet connection. Salamat din po sa maayos na power supply sa kanikanya naming tahanan upang patuloyan po na maipahayag po ang iyong mga salita. Maraming salamat din po sa patuliyang pagsubaybay ng mga anak mo po sa live na ito. At sa sino man pong nakakapanood at nakakapakinig nito, nawa po ay patuloyan po na magbigay po ng reminder at mga paalala po sa amin, Panginoon, ang aming mga matututunan dito po sa Genesis chapter 7. Maraming salamat po sa bukas na puso, bukas na kaisipan. Kontrolin mo po ang aking dila, Panginoon. Yun lamang pong pinapasabi mo po ang siya kong ma-share para po sa aming lahat sa umaga pong ito. Sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong pagkilos sa ating mga buhay. Ang lahat po ng kapurihan ay tanging sa Panginoon lamang. Amen. Salamat po sa Panginoon. Dito na po tayo sa Genesis chapter 17 po. Genesis chapter 17, ang title nga po is God Reaffirms the Covenant. Po. So dito po makikita po natin po yung pagpapaalala po ng ating Panginoon dito po kay Abram ng kanyang pangako o ng kanyang covenant po para po sa kanyang para po sa kanya po at sa kanyang magiging lahi po. So basahin po natin, sabi po dito, nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. So dito po natin makikita na po yung appearance po o pagpapakita po ng ating Panginoon dito po kay Abram ay kumbaga ay ano po years po bago ulit ito nangyari. So si Abram po ay 75 years old nung nandun po tayo sa chapter 12 ng Genesis. Nung nilisan niya po ang kanyang bayan dahil inutusan po siya ng ating Panginoon. He was 75 years old at that time. And then nung ipinanganak po si Ishmael mula po doon sa servant girl na si Hagar ay 86 years old po si Abram po. So talagang sabi nga po sa dito po, ano po ay talagang tutuparin na po ng Panginoon yung kanyang kasunduan. So 99 years old na siya nung time na ito. So ilang taon po 'yon? Almost 25 years. Ano po? Bago po ma-fulfilled yung ipinangako ng Panginoon sa kanya na anak through Sarai. Ano po? And yun nga po, 13 years po ang lumipas naman bago muling nagpakita ang Panginoon dito po kay Abram. At ang sabi nga po ng Panginoon dito, no po, sabi niya, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sabihin mo nga po, makapangyarihang Diyos.
Ano po? Makapangyarihang Diyos. God Almighty. Kumbaga sa kanilang pananalita ay El Shaddai. Po. So pag sinabing El Shaddai, I am God all-sufficient. Ano po? So pag sinabing all-sufficient ay talaga namang enough. Ano po? Para sa lahat po ng pangangailangan para maisakatuparan yung purpose ng Panginoon sa buhay ng taong yon. Yun ang pag sinabing El Shaddai or God Almighty or makapangyarihang Diyos. At ang ibig sabihin pa po ng Almighty, sa Greek word po, ang ibig sabihin po ay one who has his hand on everything. Po, talagang makapangyarihang Diyos. Na po, na talagang hawak niya po ang lahat ng bagay. Kontrolado niya po ang lahat ng bagay. He has his hand on everything, sa lahat po ng bagay. Opo. Kaya nga ang sabi po ng ating Panginoon, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Sabihin mo nga, walang dungis. So pag sinabing walang dungis, no po, o sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw nabubuhay, ibig sabihin po nito, gusto ng Panginoon ng total commitment. Sabihin mo nga, total commitment. Yes. No po? Yung talagang sa Panginoon lang. Yun ang gusto ng ating Panginoon kay Abram. Total commitment. Kasi pag sinabing blameless, big sabihin buo, whole, buong buo, no po? Buong buo na talagang sa Panginoon lang si Abram. At ang sabi pa dito ng ating Panginoon, tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Pararamihin ko ang mga lahi mo. No po? God reminded Abram that he has not forgotten his covenant with him. No po? Talagang ipinaalala dito ng ating Panginoong si Yahweh na hindi siya nakakalimot. Sabihin mo nga, hindi nakakalimot ang Diyos. No po? Although almost 25 years, no po, since nung ipinangako ng Panginoon etong promise niya na ito, that Abraham will be the father of nation, father of many, rather. Po, yun kasi ang ibig sabihin ng Abraham, father of many, Abraham. Po. So kahit na ano po, no, almost 25 years na naghintay po etong si Abraham. Pinapaalala dito ng Panginoon sa kanya na hindi nakakalimot ang Diyos. Ano po? Tutuparin niya ang kanyang kasunduan kay Abraham. Palaramihin niya ang lahi ni Abraham. 3. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. So pag sinabi nga pong Abram, father of many. So pag sinabi namang Abraham, ang ibig sabihin naman po ay father of many nations. Na po? Ama ng maraming bansa. Imagine niyo po, no, yung pag-iba dito ng pangalan ng pangalan ni pag-iba ng Panginoon ng pangalan ni Abraham, na from Abram to Abraham. At ginawa niya rin po ito, di po ba, kay Paul, di po ba? Iniba niya din ang pangalan ni Paul. No po? So talagang ang pangalan po natin ay kilala ng Panginoon. At kung ano mang pangalan mo, may purpose ang Panginoon kung bakit iyan ang naging pangalan mo. No po? So talagang dito ay patuloy ang ine-encourage ng ating Panginoon dito si Abraham. Po, patuloy siyang ine-encourage ng ating Panginoon. Kasi nga for almost 25 years, no po?
naghintay itong si Abram na tuparin ng Panginoon ang kaniyang pangako sa kanya na magkakaroon sila mismo ni Sarai ng anak. Sabi pa po dito, pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Bibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos. Po, so talagang mas naging greater pa yung ipinangako ng Panginoon dito sa Genesis chapter 17. No po? Mas naging matindi pa po yung promise ng Panginoon na kung anong magiging si Abraham. So take note po, ito po ay pangako para po kay Abraham. Po, hindi po ito para sa atin, kundi ito po ay covenant ng Panginoon para po kay Abraham. Sabihin mo nga, para kay Abraham lang. Okay po. Sabi pa po dito, sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Po. So para maging tapat sa kanilang kasunduan, ito po ang binagkaloob ng Panginoon sa kanila. Sabihin mo nga po, tapat sa kasunduan. Po, dapat maging tapat sa kasunduan. Po, so ganun din po sa atin sa panahon ngayon, sa ating panahon ngayon. Dapat maging tapat po tayo sa ating kasunduan sa ating Panginoon. Dapat po manatili po tayong tapat hanggang wakas, di po ba? Yes, ito pong sa Genesis po ay para po kay Abram. Pero dun sa sinasabi sa Matthew chapter 24, nang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, yun po ay para po naman sa atin ng mga nabubuhay sa kasalukuyang panahon. At kung may henerasyon pa pong darating maliban po sa atin ng mga buhay ngayon, dapat din silang maging tapat hanggang wakas. Yun po ay para sa atin na. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So ito po yung para maging tapat po sa kasunduan ay ito po ang ipinagkaloob ng Panginoon na gagawin po ni Abraham at sa kanyang mga susunod na salinlahi. Sabi po dito ng Panginoon, ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. So basta lahat po ng magiging kasama po o magiging lahi po ni Abraham o ni Abraham, maging yung mga aliping isinilang sa sambahayan o mga aliping binili, kahit sila'y dayuhan, kailangan silang tuliin or circumcise or circumcision. Ang palatandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Po. So talagang dito po, ito po ay mahigpit po na bilin ng ating Panginoon kay Abraham. At ito po ang magiging palatandaan ng kanilang tipan, yung pagtutuli. So every male child, no po, kailangan ay ma-circumcise. Okay po? So bakit nga po ba ito yung pinili ng Panginoon na sign? No po? Para sa or maging palatandaan ng kanilang tipan. Bakit po pagtutuli? Una po, no po, ay talaga namang
matagal ng panahon. Talagang ito po ay pinapractice na po. Ano po? Hindi lamang po ng lahi ng Israel, kundi sa bawat lahi po. Talagang practice na po, pinapractice na po itong pagtutuli. Ano pa po ang important reason why ito po yung pinili ng Panginoon na palatandaan ng kanilang tipan? So kasi nga po, no po, ay hygienically speaking, no po, ay um, marami pong nagsabi na based sa mga medical evidence na itong practice na ito na po ay nagbibigay ng long-lasting vigor sa mga Jewish race. No po? And um, dahil din po sa tinutuli yung mga Hudyo, nagkakaroon na mababa po yung tsansa na magkaroon ng cervical cancer yung mga Jewish women. Na po, yung mga babae, mga kababaihan po. Konti lang po yung tsansa na magkaroon sila ng cervical cancer. Kasi nga dahil sa tinuli ang kanilang mga napangasawa. Okay po. But more importantly po, ito pong palatandaan ng tipan ng Panginoon kay Abraham at sa kanyang lahi, ito nga pong pagtutuli. Ang ibig sabihin po nito ay you should not put your trust in the flesh. No po? Ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng pagtiwalaan ang sino man o ang iyong sariling kakayahan. Ang pagtutuli, ibig sabihin, talagang pagbibigay ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Opo. Kaya nga po sa atin, 'di ba, spiritually ang sinircumcise sa atin ay ang ating puso. Opo. Kasi itong pusong ito, kailangan talagang patuluyang magtiwala sa Panginoon. Po. So, yun nga po. So, and bakit din ito yung palatandaan? Siyempre, ito yung gagamitin ng Panginoon para po talagang magkaroon po ng salin lahi po si Abram turned Abraham. Po, ito po ang gagamitin ng Panginoon. At bakit 8 days? Po, bakit nga ba 8 days? Kasi din po, ayon din po sa practice po o ayon sa mga medical evidence, pagdating ng 8 days po o ikawalong araw nung bata, yon ready na siya for this process, itong circumcision. Kasi 'di ba yung iba sinasabi bumabalik. Pero hindi po. Yung ikawalong araw ng uh, ng batang lalaki na isinilang after 8 days, yun, ibig sabihin, ready na siya. Ready na siya sa proseso ng pagtutuli. Okay po. So mahigpit po talaga, no? Kasi sabi ng Panginoon, ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Again, ito pong after 8 days na circumcision, ito po ay kasunduan po ng Panginoon kay Abraham at sa kanyang salin lahi. Okay po. Pero yun nga, di po ba, yun naman talaga. Kasi again, medically speaking, para sa hygienic purposes, kailangan talaga no po, na tinutuli po talaga ang lalaki. Pero sa atin, di ba, 8 years old, kung baga 8 years old or 9, or bago mag-high school sa atin, di po ba? Sa ating pinapractice. Okay po. So 15, sinabi pa ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sara na ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari. So, Sara, ibig sabihin ay ano po?
Mother of Nations. Po. Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos, pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sarah, magbubuntis pa kaya siya na nasa 80 taong gulang na? Sinabi niya sa Diyos, kung ganoon po ang mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ishmael. Po. So nakakatuwa po itong si Abraham. Nasanay na ako sa Abraham. Yan, nakakatuwa po itong si Abraham. Ano po? Ito pong tumawa, hindi po ito yung tawa na may doubt. Ano po? Kundi talagang natuwa siya sa ipinangako ng Panginoon. Na po? At ang sabi pa po dito, kung ganoon po ang mangyayari naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ishmael. So hindi siya nakalimot na po. Kahit itong si Ishmael ay anak po niya kay Hagar na isang servant nga po ni Sarah, na po, hindi niya po ito kinalimutan. Basahin nga po natin dito sa Roma 4:17-24. Basahin ko po sa simula ng 18. Sabi po dito, kahit nawala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa, gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya. Magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Mag-100 taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganon pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Sabihin mo nga, lalong tumibay ang pananampalataya sa Diyos. Po, lalong tumibay. So alam niyo po ba, ano man yung nangyayari sa ating mga buhay, kung may mga delays man, kung may mga request man tayo sa Panginoon na hindi pa nangyayari, ay alam niyo po, ito po ay lalo pang nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Sabi pa dito, pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga yung pagtawa niya, hindi dahil sa may doubt siya. Ano po? Sabi pa po dito, pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Sabihin mo nga, para din sa akin ito. Amen. Tayo rin ay itinuturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo'y maituring na matuwid. Kaya nga po, tuloy-tuloy po tayong manampalataya sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy po tayong umasa sa Panginoon kahit napakatagal na po ng ating hinihintay. No po? Lalo itong magdulot sa atin ng lalo pang tumibay ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. 19, kaya't sumagot ang Diyos, hindi. Ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sarah sa 1 taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Wow! No po? Sa tinagal-tagal na panahon ng paghihintay ni Abraham,
ni Abram pa dati, na ngayon nga ay Abraham na, no po, ay 1 taon na lang, isisilang na po si Isaac. No po? Pero sabi nga ng Panginoon, tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. No po? So talagang napakabuti po ng ating Diyos. Sabihin mo nga, napakabuti ng ating Diyos. Yes, no po. Talagang hindi po matatawaran, hindi po mahihigitan, hindi po natin kayang questionin ang kabutihan ng Diyos. Ano mang sitwasyon ng ating buhay, napakabuti pa rin ng ating Panginoon dahil hindi po nagbabago ang ating Diyos. Kung naging mabuti siya noon, kung naging napakabuti niya noon kay Abram, magiging napakabuti rin niya sa atin sa ating panahon ngayon. Amen. Purihin ang Diyos na makapangyarihan. Sa mismong araw na iyon, tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ismael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ang mga aliping isinilang sa tahanan niya at ang mga aliping binili niya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin siya at si Ismael naman ay 13 taong gulang na. Sa mismong araw na iyon, na nag-utos ang Diyos na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin, nagpatuli si Abraham at si Ismael, pati ang lahat ng alipin ni Abraham na isinilang sa sambahayan niya at ang mga alipin na binili niya sa mga taga-ibang lugar. Po. So kitang-kita po natin talaga kung paano naging masunurin itong si Abraham sa Panginoon. Kailan niya po sinunod ang Panginoon? After 1 araw po ba? O after a week pa? O nung ika-1 buwan pa? Hindi po. That very same day. No po, mismong araw na iyon, sumunod si Abraham. Complete obedience. No po, hindi lang siya yung tinuli, hindi lang din si Ishmael, kundi maging yung sinabi ng Panginoon na kasama po sa kanyang mga lalaki na kasama sa kanyang sambahayan, maging yung alipin na pinili niya. No po, hindi na siya nanalangin na, Lord, ito po ba ang kalooban mo? Hindi na po. Minsan ganun tayo, no? Alam na nating dapat tayong magbigay para sa Panginoon. Ipinapanalangin pa natin na, Lord, ito po ba talaga yung gusto mo? Alam na nating dapat tayong maging mabuti. Dapat tayong sumunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon kasi ayan na yung kanyang mga salita. Pero ano po, no? Minsan ay nagpe-pray pa tayo, Lord, ito po ba talaga ang gusto mong gawin ko? Eh, ayan na nga kapatid. Sinabi na nga sa salita ng Diyos na gawin na. Nawa, tumulad tayo sa ganitong pagsunod, uri ng pagsunod ni Abraham sa Panginoon. Di po ba? Talagang walang kasamang pagtatanong o pagkikwestiyon sa Panginoon. Opo. Na para saan to, Lord? Bakit ito yung gagawin ko, Lord? Di po ba wala nang ganun tayong nakita o nabasa na ginawa ni Abram? Kundi mismong araw na yon, tinupad po niya ang iniutos ng Panginoon sa kanya. Tulungan po tayo ng Panginoon na talagang magkaroon tayo ng obedient heart. Ito po, ipatuwid din natin sa Panginoon ang ating mga puso po para patuloy tayong maging masunurin sa ating Diyos na makapangyarihan. Sabihin mo nga, makapangyarihang Diyos. Po, ibig sabihin, kontrolado niya ang lahat ng bagay. He has His hand on everything. Sinabing makapangyarihang Diyos. Po, talagang gagawin niya po yung purpose niya para sa iyo. Kahit na ano pa sabihin, ilang taon na ang lumipas. Po? O dekada na ang lumipas, wala pa rin.
Patuloy lamang maghintay sa Panginoon dahil ang ating Diyos ay hindi nakakalimot. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa patuloy ang pagpapaalala mo po sa iyong mga salita na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at hindi ka po nakakalimot sa iyong pangako. Kahit na matagal na po itong naging pangako mo, hindi pa rin ikaw nakakalimot. Nawa matuto kami sa buhay po ni Abraham na patuloyan po siyang naging masunurin po sa iyo. At nawa po, Panginoon, ay talagang kapag may inuutos ka po sa amin, hindi na po namin ito dapat ipanalangin pa, kundi sumunod na kami agad-agad. Wala na pong hihintayin pa o magkakaroon pa ng gap o delay sa pagsunod sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, talagang likhaan mo po kami ng pusong masunurin sa anumang ipinag-uutos mo po sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, na meron pa rin kaming mga tao, kung meron pa kaming hindi napapatawad na tao. Patawarin mo po kami kung meron pa kaming tinatagong hinanakit o galit kanino man. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na patuloyan kaming maging matutong magpatawad at matutong ibigay sa iyo ang lahat ng aming suliranin dahil tunay na tunay po na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya maraming salamat po aming Panginoon. Nawa patuloyan din naming maibigay sa iyo ang nararapat. May offer sa iyo ang nararapat, Panginoon. Nararapat na pag-aalay ng aming buhay. Salamat po aming Panginoon. Maging sa mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito, katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan, aming Panginoon. At maraming salamat po sa patuloy ang pagtugon mo po sa anumang aming pangangailangan. Yes, Lord, wala pong nalilingid sa iyo. Lahat po ay hantad sa iyo, Panginoon. At salamat po sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat din po na safe pong nakauwi ang aming daddy from Japan. Maging sila Mama Len at ang kanyang mga kasamahan safe na nakauwi dito po sa amin sa Maragondon. Loobin mo po na magsama-sama po kami mamayang gabi at 7 p.m. sa gawain mo po. Purihin ka po, aming Panginoon. Salamat din po sa patuloy himala mo po sa buhay po ni Ellery at sa provision mo po sa kanyang pangailangan, sa patuloy himala mo po sa aming papay, sa aming si Mamang Panginoon. Salamat po sa patuloy himala mo po sa buhay po ng aming Mama Lilia, maging kay Mami Elma, kay Sis Amy, Panginoon, sa aming Ate Marisa, sa patuloy himala mo po sa buhay po ng Daddy, sa buhay po ng Pastor Lito, at ng mga mahal po namin sa buhay. Salamat po sa patuloy himala mo po sa aming Mama Len at sa kanyang mga mahal sa buhay, sa aming Ate Rosel at sa kanyang mga mahal sa buhay, sa aming kapatid na Irene, patuloy mo siyang paghimalaan kasama ang kanyang mga anak at iba pa pong mga mahal sa buhay. Sa patuloy himala mo po sa aming Sir Bob, maging sa aming kapatid na Crazy at sa kanyang mga mahal sa buhay, sa aming Kuya Bernie at sa kanyang mga mahal sa buhay. Salamat din po sa patuloy himala mo po sa aming Nanay Nelia. Continue to comfort her, Lord God. At salamat din po sa patuloy himala mo po kay Baby at sa pamilya po ng Ate LP, sa pamilya po ng Teacher Bell, sa pamilya po ni Hazel at Christian, maging sa pamilya po ng aming Nanay Lorna Gayas, maging ng aming Nanay Lorna Arguelles. Salamat po sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. At patuloy pong samahan si Michael, Panginoon, sa kanyang nalalapit na pagpunta sa ibang bansa. Salamat din po sa patuloy himala mo po sa aming si Joanna. And yes, maging sa pagdiriwang po ng kaarawan ng Nanay Gloria sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy mo po din siyang pinapasaya, Panginoon. Salamat din po sa iba pa pong mga mahal sa buhay po ng aming si Joanna. Salamat din po sa buhay po ng
lahat po ng kapatiran po from Miracle of Life, maging ang Nanay Vicky sa nalalapit na din pong pagbalik po dito sa Cavite. At salamat din po sa buhay po ng Nanay Vilma at ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa patuloy himala mo din po sa aming Nanay Lemia. Purihin ka po, Ama, sa patuloy mo pong himala sa bawat miyembro ng Miracle of Life family, maging ng mga taga-ibang fellowship na amin pong nakakasama. Salamat din po sa patuloy himala mo po sa pagpapatayo po ng multi-purpose hall na ipinaggalaw mo na po sa amin. Maraming salamat po sa provision mo po, Panginoon, para po dito. Patuloy ang maging skillful po yung mga manggagawa po. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa ating lahat. Hello po sa ating Daddy. Welcome back, Daddy. Patuloyan po kayong paghimalaan ng ating Diyos na buhay. Kasama po ang ating mga mahal sa buhay, maging ang Nanay Nelia. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng Pastor Lito, ni Mamang at ng kanyang mga mahal sa buhay. And welcome back din po Mama Len at sa lahat po ng inyong mga kasama. Mama Beng, hello po. Patuloyan po kayong i-comfort ng ating Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ninang Cynthia, Ninong Darius at ang kanyang mga anak at ang iba pang mga mahal sa buhay. Salamat din po sa ating Ate Rosel at sa kanyang mga anak at mga apo, maging sa kanyang nag-iisang asawa at sa mga mahal sa buhay. Salamat din po sa ating Nanay Lorna Villanueva Gayas at sa inyo pong mga mahal sa buhay. Papuri po sa ating Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Gemma Pescasio. Nay, maraming salamat sa Panginoon sa inyo pong buhay na nakatalaga para kay Kristo. Kuya Bernie, hello po. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay, sa buhay po ng nag-iisa mo pong asawa, ng inyo pong at ng inyo pong mga anak. Maraming salamat din po sa mga kapatiran po from Apayao, kapatid na Crazy. Hello po. Patuloy po kayong paghimalaan ng Panginoon at ang inyo pong buong pamilya. Salamat din po sa ating Pastor Jerry Villenia. Patuloy pong samahan kayo ng Panginoon sa inyo pong ministry na ipinagkaloob din sa inyo ng Panginoon. Salamat din po sa ating kapatid na Irene at sa inyo pong mga anak, maging sa ating Sir Bob at sa inyo pong mga mahal sa buhay. At maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Teacher Bell, Sir Newell and si Noe, maging sa mag-asawang Hazel at Christian. Maraming salamat din sa Panginoon sa buhay ng ating Ate LP, Kuya Ogie at ng inyo pong mga anak, especially po kay Baby. At salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng lahat po ng Miracle of Life family at mga taga-ibang fellowship na atin pong nakakasama sa araw-araw po na live na ito. Bukas po ulit at 7:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan. See you po mamayang gabi.